just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Oh, the one thing I ask is to be with you. Oh, the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya na aming nararanasan, na aming nararamdaman, na aming kasama sa apat na sulok ng aming tahanan na ito, Panginoon. Hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan, mga nasabi, naisip, nagawa, na laban sa iyo at laban sa aming kapwa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Nais po naming maging mababa sa iyong harapan, Lord God, upang ikaw ang aming maitaas. Nais po naming maging katanggap-tanggap sa araw na ito sa iyong harapan, Lord God. Tulungan mo kaming maging malinis, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip, upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming makasama, ang aming maging focus, Panginoon, sa maghapon na ito, Lord God. Lord, dinadalangin ko po ang aming sambahan sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God, mula sa mga manunugtog, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na maihayag sa iyo, Panginoon, ang talentong ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po na pagyamanin nila ito, Panginoon, para sa iyo, Lord, upang maging instrumento mo sila, Panginoon, para sa mga magagandang boses, Panginoon, na para sa iyo ay napakagandang samyo ng
tinig, Panginoon, sa iyong mga tainga, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong mensahero sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. Dalangin ko po na ikaw ang magkaloob sa kanya ng karunungan at ang mga tinig niya, Panginoon, ay pawang tinig mo, Lord God, ang aming maririnig. Ihanda mo po ang aming mga tenga, ang aming mga puso upang namnamin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat sa mga pagsubok na aming nararanasan sa araw-araw, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay nagpapahayag na ikaw lamang, Panginoon, ang kumikilo sa aming buhay. Kaya kami nananatiling nakatayo, Lord God, sa mga kapatiran namin na hindi gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Alam po namin, Panginoon, may rason ka kung bakit nangyayari ito. Dahil lang nais mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang makita ng mga nakapaligid sa iyo, Panginoon, nakapaligid sa amin, na makita, Panginoon, na kahit nararanasan namin ang mga pagsubok ng karamdaman, nananatili kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Nananatili kaming kumakapit sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos na magpapagaling sa amin, Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ito, makita namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Alam po namin, Panginoon, ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin oras-oras, araw-araw, ay nagpapahayag, Panginoon, na hindi mo kami, ikaw lang, Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang Lord na magbibigay sa amin, Panginoon, ng pagtitiwala, Lord God, sa iyong kapangyarihan. Lord, salamat po sa mga pagsubok na ito. Alam po namin na lagi ka naming mararanasan sa aming buhay. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga ministry. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong pagyamanin sa karunungan ang aming mga leaders, Lord God, sa mga teachers, Panginoon, ng mga bata. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pag-asa sa iyo, Panginoon, na bibigyan mo kami ng karunungan para magturo, Panginoon, sa mga bata, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat leader ng church na ito ay gamitin mo, Panginoon, upang magpahayag, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa amin dito sa Naik, Cavite, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng programang ito ay para sa iyo, Lord God. Lord, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaaniyahan ko po kayo na magkamayan po tayong lahat. Tignan mo lahat ang iyong katabi nasa likod. Sige, ikutin mo ang buong hall. Huwag kang papayag na hindi mo makakamayan ang bawat isa. Amen, amen. Yan yung mga bago dyan, i-welcome po natin. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen, hallelujah. And right now, alam natin na tayo ay hindi titigil sa pag-awit at pag-indak para sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Let's praise and worship the name of Jesus. Hallelujah. Let's go, church. Clap your hands to Jesus. Yes, Jesus. Oh, Jesus, we worship you, we praise you. We can't stop singing in this place, Lord. Your grace for me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me is more than enough, more than enough. Because my heart is full and my soul is free, and my weakness you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. Oh, I can't stop. No, I can't stop. Oh, yes, Lord. Oh, oh, you will provide, you will supply more than
because my heart is full and my soul is free. In my weakness, you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. Oh, I can't stop. No, I can't stop. Oh, oh, oh. Yes, Jesus. Oh, 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 oh. So let the redeemer of the Lord say so. Let the redeemer of the Lord say so. Let the redeemer of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Say, let the redeemer of the Lord say so. Let the redeemer of the Lord say so. Let the redeemer of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Let the redeemer of the Lord say so. Let's sing, church. Let the redeemer of the Lord say so. Hallelujah. Let the redeemed of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Clap your hands to Jesus. Because my heart is full and my soul is free. And my weakness, you had a plan for me. Now I sing that song and you cannot see. I have been reborn, I have been redeemed, and I can't stop singing about your love. Yes, Lord. Oh, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop. Stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, yes, Lord. Whoa, 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 hallelujah. Take it all, Jesus. Yes, Lord. We praise you, Jesus. Clap your hands to Jesus. Give your best worship and praise to God. Yes, Lord. Searching the world, but lost will be found. And freedom will live, that's why we cry out. You carried the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my. Let's go! Hallelujah! You sent your son from heaven to earth. You deliver us all, it's eternally heard. I searched for truth, and all that found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, oh, oh, our faith, no reality. Take it all, take it all. Yes, Lord, you sent your son for us, Lord. Thank you for your life, thank you for your grace. You sent your son from heaven to earth. You deliver us all, it's eternally heard. And I searched for truth, and all of that was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. Let's Lord. Whoa, oh, oh, our faith in no reality. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Yes, Lord. Oh, oh, our praise, no reality. Take it all, take it all. Yes, Lord. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands of power to save the world, my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands of power to save the world, my life. For the last time, running to the wall, running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands of power to save the world, my life.
Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, you know we ought to take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, you know we ought to take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, you know we ought to take it all, take it all, take it all. Hallelujah! Yes, Jesus. Oh Lord. Amen. Nararamdaman po ba natin ang presensya at kabutihan ng Panginoon ngayon? Mahina po, mahina. Nararamdaman po ba natin ang pagmamahal, ang presensya, at ang kabutihan ng Panginoon? Amen. Right now, we worship the name of Jesus Christ. As we bow down to you, O God, we surrender everything to you, Lord God. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas magmahal pa sa lahat ng aming kapatid, sa mga nakakasama namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso mapagpatawad, Jesus. Yes, Lord. We surrender everything to you, O God. Yes. Oh, our Savior, Jesus. You are so good all the time, Lord. Oh, Lord God. We worship you in this place. We humble down ourselves to you, Jesus. Yes, Lord. Jesus, my Savior, lover of my soul, your sacrifice became my cure. Hallelujah. I feel your presence right now, oh God. The promise keeper, you're ever faithful. I feel your warm hug, oh God. So when you say you're coming for me, you will come. Anoint us, oh God. We welcome your Holy Spirit in this place, Lord God. Oh, oh. You deserve all our praise, Jesus. Oh, Holy One, you deserve all. Be glorified, the living Lord. Oh, search my heart and make it pure, Lord God. Yes, Jesus. Surrender to your will. Oh, guided by your grace. Yes, Lord. Enduring to see your glorious face. Jesus, my Savior, lover of my soul, lover of my soul. Your sacrifice became mine. I feel your presence right now in this place, Jesus. Your promise keeper. Hallelujah. You're ever faithful. So when you say you're coming for me, you will come. Glorify the living Lord. Search our hearts, Jesus, make it pure. Then make, hallelujah,
welcome you, Jesus. Surrender to your will. Oh, guided by your grace, Jesus. Oh, we surrender everything to you, Lord God. Enduring to see your glorious grace. We sing, Jesus, my Savior, lover of my soul. Hallelujah, yes, Jesus. I feel your presence right now, Jesus. Oh, come in this place. Come, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. So when you say you're coming for me, you will come. Yeah, yeah. Oh, come, Jesus, come. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place, Jesus. Oh, presence. Yes, Jesus. We bow down to you. We surrender everything to you, oh God. We welcome you, Jesus. Oh, hallelujah. I feel your love. Yes, Lord. Oh, God. Yes, Jesus. Let the joy, Panginoon, ibigay mo, Panginoon, ito sa iyong mga anak. Oh, Savior, come. Come in this place. Come in this place, Jesus. Come. Kaya, precious one. Savior, come. Come. Kaya, precious one. Savior, come. Jesus, my Savior. Oh, my lover, lover of my soul. Yes, Lord. Your sacrifice became my Lord. I feel your presence, Lord. The promise keeper. You're ever faithful. So when you say you're coming for me, so when you say you're coming for me, so when you say you're coming for me, you will come. Yeah, yeah. Come. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, yes, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for your life, Jesus. Oh, thank you for your grace, Lord God. Everyone needs compassion, a love that's never failing. The mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nation. You are the hope, Jesus. Yes, Lord. Everybody sing. Savior, He can move the mountain.
Yes, ang iyong mga anak ay umaawit sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. All the angels are singing for you, Lord God. Yes, Lord. Yes, Jesus. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord. You take us to find you, O God. We surrender everything to you just to find me, Lord God. Yes, Jesus. So take me as you found me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow. No turning back in this, Jesus. Yes, Lord. We give our lives to you, O God. Now I surrender. I surrender. We surrender to you, Jesus. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. You're mighty to save, Jesus. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine in this place. Yes, let you shine, Jesus. A brighter, brighter in this place, Lord. We welcome you, oh God. Oh, we say, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of a risen King. We sing, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, Lord. He is mighty We sing for you, O to God. save. We are so grateful for your life, Jesus. Author of salvation. Yes, Lord God. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Yes, Jesus. Yes, Lord. Huwag kang mahiyang itaas ang iyong mga kamay. I-surrender ang lahat-lahat sa Kanya. Yes, Jesus. You gave your life, Panginoon. Yes, Jesus. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole comprehensive Jesus. Yes, Lord. Singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Yes, Jesus, shine your light in this way. Of a risen King. Shine, shine, shine. Shine your light and let the whole world see. Oh, hallelujah. Singing For the glory of a risen King. For the last time to shine. Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of a risen King. Hallelujah! Clap for us, Jesus! Yes, we worship you. Hallelujah! Hallelujah! You are so good all the time. Oh, Jesus! Jesus! Oh, we worship you. We bow down to you, oh God. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Yes, Jesus. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa panibagong umaga at araw
na pinagkakaloob at pinagkaloob niyo sa amin sa umagang ito, Diyos. Salamat sa buhay na pinahiram at ipinagkatiwala niyo sa amin upang magkaroon pa kami ng pagkakataon na sambahin kayo sa katawan lupang ito, Diyos. At magamit ang aming mga buhay upang matupad ang iyong kalooban kung papaano sa langit, gayon din naman dito sa lupa, O Diyos. Kaya sa umagang ito, sa lahat ng mga kapatid naming naririto, Panginoon, na nagbigay ng panahon upang sambahin kayo, nagbigay ng buhay upang luwalatiin ang iyong pangalan sa aming mga pamilya, sa aming mga sarili, sa aming anak at sa aming iglesia na pinagkatiwala niyo sa amin, O Diyos. Ama, sa lahat na may mga problema na may pasan, sa lahat na may mga karamdaman na dala sa kanilang mga katawan, ay gumawa kayo ng himala sa umagang ito, O Diyos. Mangusap kayo at hayaan ninyo, O God, na makatagpo namin ang iyong presensya at mabaan kami ng iyong kaluwalhatian sa umagang ito. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin, ang inyong lingkod, kasama ng bawat isang naririto sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Let's all be seated in the presence of God. Mabuti ang Diyos. God is always good to us. Ngayong araw na ito ay nais ko po minsan pa ulit na sabihin sa ating mga puso, na buksan natin ang ating mga espiritu, kaluluwa at katawan upang mapakinggan ang mensahin ng ating Diyos na buhay sa araw po na ito. Okay, Franciel, paki-open mo na. The title of the message this morning is The Missing Link in Christian Churches. Ang nawawalang mahalagang bagay, okay, sa mga simbahang Kristiyano. 2 Peter chapter 3, okay, next slide, Rachel. Let us read that. In verse 8. 2 Peter chapter 3, verse 8 to 13. Let us read. Follow with me. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Okay, He's patient with you. Okay, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Next slide. But the day of the Lord will come like a thief. Okay, and the heaven bears disappear like with a robe, and the elements will be destroyed by fire, and the earth to everything will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to be holy, to live holy and godly lives. Verse 12. As you look forward to the day of God and speed its coming, that the day will bring about the destruction of the heavens by fire, the elements will melt in the heat. Verse 13, but in keeping with His promise, we are looking forward to the new heaven and to the new earth, the home of righteousness. Tayo po yung manalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita, sa pananampalataya, sa iyong presensya, na patuloy na nangungusap, nagbibigay kapahayagan sa aming buhay. Dalangin ko, Ama, na patuloy niyong punuin ang bawat isa
ng iyong salita na magsilbing buhay at pananampalataya sa araw-araw ng aming paglilingkod. Turuan niyo kami sa araw na ito, magpakahayag po kayo sa amin. Gamitin niyo inyong lingkod. Lord, I pray for the apostolic and the prophetic anointing that would break every yoke of bondages through your blessing, O God. Speak to your servant and your people today, and we bring back to you, give to you all the glory and the honor and the praises. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Hallelujah. Let's move up. Missing link in Christian churches. Kahapon po kami ni Edwin ay umattend sa isang seminar. We were invited by Pastor Lino o Bishop Lino Aclao, and meron silang bisita from Australia. So although kami ni Brother Edwin ay meron talagang schedule, papunta po kami ng Sunnybrook para kumuha ng schedule. Dahil isa pa lang po ang confirm natin for our evangelistic crusade. Ano po? Bigyan ko na po kayo ng idea para makita natin. Ang plano ng church ay, ito po kasi ay matagal nang nireveal sa akin ng Panginoon. Way back, na tayo ay nagkulang sa area na ito. No? Masyado tayo naging relax. Now, let's look at the missing link. The title, the missing link. Hindi lang po ang living word ang may problema po dyan. Kundi, bawat churches, I have been a pastor for 38 years. Magte-39 na po ako sa February. At nakita ko na maraming maling pananaw sa kakristyanuhan, lalo sa kasimbahanan. Sometimes they attribute blessing or anointing kapag marami kang member. Mali. Mali, hindi yung totoo. Kasi even sa buhay ng Panginoon, they try to go back. Hanggang sa bandang huli, iniwanan ng Panginoon, siya na lang mag-isa. John chapter 6. Nagsimula ang Panginoon from the 12 disciples. Kaya lang naman dumami ang sumusunod sa Kanya. In John chapter 4, chapter 5, and chapter 6, dahil maraming pagkain, maraming himala. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila sa John chapter 6, sumusunod lang ba kayo sa akin dahil sa himala? Sumusunod lang ba kayo sa akin dahil maraming nakakain sa inyo? So sometimes people look at the window of the world. Sometimes they attribute the presence of God. Pag yumaman ka, mahal ka ng Diyos. Ang maraming mayaman, walang Diyos. Listen carefully. Sa biyaya at awat habag ng Diyos sa buhay ko, pinarating ako ng Lord sa Europe twice. Nakita ko maraming mayaman. Walang Diyos. Ilang beses ako sa US, maraming mga tao may Diyos pero religious, but they are not changing. Sa Asia, through Bible League, through Asian tribes in Asia for Christ, and for being in a cruise ship, I have seen the windows of how life goes on. Nakakita ko na maraming mga bansa na walang Diyos, pero ang yayaman nila materially. So it's very wrong to attribute that being rich is loved by God. Wrong. Being wealthy is favored by God. No, it's wrong. If you go back in the life of Job, si Job ang pinaka-baseline example of being faithful, being reverent to God, but dumating sa lahat ng miserables of life has been experienced by Job. Minsan tayo, pagka namatayan, sabihin natin, kaya namatayan kasi inaway ako niyan. Ang daming Kristiyano ganyan mag-isip. Kaya namatayan kasi maraming kasalanan yan. Maraming Kristiyano ganyan mag-isip.
Kahit pastor, may ganyan mag-isip. Para bang kapag namatay yung taong kaaway nila, pinaghigantihan sila ng Diyos. Mali. Sino ka ba para pumatay ang Diyos ng tao dahil lang sa'yo? So, one of the missing link of Christianity today is that many people has the power to rebuke demons, the power to heal people, but they failed to counsel people that are, or to restore people that are hurting. So one thing lang na dapat nating maintindihan, mga kapatid, na ang isa sa pinakamahalagang bagay na maunawaan natin na ang Diyos, mayaman ka man o mahirap, ang importante at mahalaga ay buhay ang Diyos sa buhay mo. Have you remember the preaching last week? The difference between reputation and testimony? If I would recap that, reputation is built by men. Ngayon, makikita natin ang kaguluhan sa Pilipinas. Kitang-kita natin. And many politicians are using the Bible just to perceive that they are holy and righteous. But in reality, what are they protecting? Is it God or is it the politician? Tama ba ang pumatay ng tao? Mali. Kaya pag ako nagdi-discuss, I am mentoring less than 50 pastors. Every second Monday, nagme-mentor po ako ng less than 50 pastors. At lagi kong sinasabi sa kanila, is it right to kill people? No! Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Politician o ang Diyos? Dapat pro-life ang Kristiyano. Alam niyo, nagturo ako nung Thursday, kasama ko si Pia, sa DIPAR. More than 600, almost 700 police colonel and colonel sit in front of us. Ano ang pinakamabilis patayin ang tao? Magbigti, maglaslas, ano pa ba? Uminom ng lason, o barilin mo sa ulo? Ang pinakamabilis, barilin mo sa ulo. Seconds lang ang pain nun. Akala ba natin na kapag binaril natin ng tao, ay pinarusahan natin siya? Actually, ni-reward mo siya. Ni-reward mo siya. Dahil ang Diyos, habang tinututok mo yung baril, at kapag sinabi niya sa isip niya, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, pam! O, ligtas siya. Bakit? Hindi nakatingin ang Diyos sa kasalanan na gawa mo, nakatingin ang Diyos sa puso at isip mo. So the missing link is that one of the missing link is how to restore people. How to bring people to God. So, okay, slide 4, Franciel. Let's look at the church calling. We are called to salvation. We are everyone called to salvation. Okay? Tayong lahat ay tinawag para maligtas. Second, we are called to serve. Okay, napag-aralan na natin yan. Diniscuss ko ito sa mga pastor at na-discuss ko rin ito during the time of our planning discussion with the crusade. Sometimes akala natin pag nag-tithes na tayo ay nakapag-serve tayo, mali. Hindi ka pa po nakapag-serve. Dahil ang service is you and God, and ministry is doing result of what you have done for Christ. So, ang tithes ay hindi sa'yo. Kaya hindi ka pa po nakapagbigay sa Diyos. So, hindi ka pa nakapag-serve. Pwede yun, nakapag-ministry ka, but not serve. So, serving is
building your relationship. So, kaya nga kanina, balik tayo ng konti, rewind tayo ng konti. So, what's the difference between reputation and testimony? Testimony is something that you had been built by the grace, the love, the forgiveness, the mercies, and the miracle, and the love of God every time in your life. Try to look at those rich and wealthy and famous people like Elon Musk. Try to look at those people like Bill Gates. Try to look at the people like those Go Hong Wei, Henry C. Are they perfect people? No, they are not. But as far as material things are concerned, they were so pampered and blessed. Tandaan natin lagi, reputation is built by how you do it, but testimony is built but how you revere, submit, and humble to God. Third, Rangel, Christian call to ministry. Now, let us look at why I have already explained this. Serving is your relationship with God, and ministry is the output of your relationship with God. Again. Example, pagtugtog. Pagpipreach, kasama na. Is it serving with God? No. This is ministry. Pagtugtog, this is ministry. Ladies, men, and youth, ministry. Not serving. Because serving is relationship with God. You can fake your ministry. Sometimes, the wrong concept of pastoral ministry, para bang ang pastor ay parang Diyos, hindi. Tao rin yan. Nasa James 5, we are like Elijah, who is still human being. Sino si Elijah? Isang makapangyarihang propeta, nagpababa ng apoy. 1 Kings 19 and 20 onwards. Pero pagkatapos siya magpababa ng apoy, tumakbo dahil kay Jezebel. At pagkatapos, siya'y pumunta sa kuweba, at ang sabi niya, Panginoon, gusto ko nang mamatay, suicidal. Sabi ng Panginoon, bakit? Dahil nag-iisa na lang ako sa lahat ng mga propeta. Gusto ko na pong mamatay. Sino yan? Sino yung nagsalita na yan? Si Elijah. So it's a very wrong concept na mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pastor Alan, ay para bang perfect at hindi na pwedeng malungkot at bawal magkamali, at pag nagkamali ka, basura ka na. That's a very wrong concept. Dahil kung ganon, matagal na pong wala mga pastor o mga simbahan. Matagal na. At wala pong simbahan na nakatayo na. So, ministry is the output and the result of our serving with God. Ano yung, balikan natin ng konti. Prayer, worship, that's serving. Hindi yan peke. Hindi mo pwedeng, yung, alimbawa, opening prayer ka, Panginoon, salamat po, Diyos, sa napakaraming inabot ka na ng 20 minutes opening prayer pa lang. Is it kind of ministry? Is it serving? No? Alam niyo, palatandaan na prayerful, maikli lang mag-pray in public. Kaya pag next time, pag kayo ay tinawag mag-opening prayer, focus on what you need to pray. Wala po tayo sa prayer meeting na pati yung
lahat, senado, congressman, presidente, umikot na tayo lahat-lahat. Nakalimutan ipag-pray yung pastor pa. Yun ang malungkot. Na ipag-pray yung presidente, pero yung pastor hindi na ipag-pray. So sometimes there are a lot of overreacting, OA, in the ministry. They think that if, sabi ko nga doon sa isang pastor, humingi ng payo sa akin, sabi niya, tawag kasi sa akin ng marami, Doc Alan. Sabi sa akin, Doc, paano ba, ako ang ganito, ako ang chairman, pero bakit? Para na-exhaust ako kasi invite dito, invite doon, trabaho dito, trabaho dyan. Minsan napapabayaan ko na yung pamilya ko. Dahil pagod na ako pag uwi ng bahay. Alam niyo, hindi po, sabi ko sa kanya, mamamatay ka kaagad. Ginano ko siya. For 38 years in my life, I've gained a lot of wisdom from life. Kahit sa marital problem. Kaya mas effective ngayon yung marital counseling ko dahil sa mga maraming karanasan. Kaya nga, napakahalaga na kung ano ka at anong natutunan mo sa buhay. Maraming tumanda, walang pinagkatandaan. Tumanda, walang kinatandaan. Malungkot. Meron isang Kristiyano, wala na siyang ginawa kundi sisihin ng mga nasa church. Kaya hindi ako dumadalo. Kasi yung church na yan, ayoko makita yung ganyan tao. Sabi ko, kapatid, hindi ka pa ba lumago? Hanggang ngayon, nagda-diaper ka pa rin? Mga kapatid, tapatin ko po kayo. Ang tunay na mature, lumalago. Let's go to the fourth link. The church calling. Christian is called to what? To evangelize. So, next, sige, click mo. So, the missing link is this. Many churches think that every member should be a leader, right? Okay, very good. But the ministry link, kung ang pananaw is every Christian should be a leader, but how can you be a leader without member, without people? Listen carefully. How can you be a leader without people? I'm a leader. What? You don't have follower. So, the missing link is that soul-winning ministry. If we are a Christian, if I am a Christian, the missing link that I need to repair and do in my life is to be a soul winner. O nga, Kristiyano ka, okay? Christian. What is the missing link? Leader. Youth leader. Women's ministry leader. O ladies ministry leader. Men's ministry leader. Youth and young adult leader. Pastor leader. So what's the missing link? Ang pinaka main point ba pag ikaw ay Kristiyano, dapat leader ka kaagad? No. I should be a soul winner. Next, if you're a soul winner, the last point, okay, you are to disciple people. So, para ka nanganak, di ba? Pag nanganak ka, o nagkaanak ka, dapat hindi mo lang siya, di ba may mga, nababalitaan niyo ba sa Facebook, sa YouTube, na yung bata paglabas, tinapon sa basura? Meron pa nga iniwan sa CR ng mall. Nakakalungkot yun. Ginawa, inaruga sa tiyan ng 9 months, pagkatapos paglabas, itatapon mo.
Why? So, soul winning, evangelize means soul winning. The bottom line is that is nurturing. That's discipleship. So, hindi lang dapat dalhin mo ang tao sa Panginoon, dapat alagaan natin ang tao sa Panginoon. That's the calling of each one of us. Not, because pag sinabi natin church, mga kapatid, pag sinabi natin church, tayo ay buo. Now, let's go to the next slide. What is the main purpose of the church? What tayo nandito? Now, ecclesia, meaning ek means out, lesia means group of people that has been called. That's the meaning of the word ecclesia. Ek means out of the world. Then, ecclesia means called out one. Ibig sabihin, ikaw na tinawag mula sa mundo, ay inilabas ka sa mundo para ikaw ay mapasama sa kanyang kaharian. Ecclesia. Yan. Ecclesia. Call out one. So, okay, next bullet. What did God build? Why did God build this church? Sa tingin natin, para umawit? Para tumugtog? Alam nyo, kahit ang preaching, I can be of great preaching. I maybe have great preaching, but I am lonely inside. I am exhausted inside. There are a lot of pastors, mga kapatid. They are great preachers, but they have problem. Ang problema nila, wala silang mapakain sa mga anak nila, wala silang pampaaral sa anak nila. Ang dami ko pong nakita when I was in the Bible League. When we were in the ITP program, umikot kami ni Pastor Mel, nung late Pastor Mel. Pastor Mel was already dead. He died already. Batang pastor. Wala pang 40 lang yata, wala pang 40 plus lang, namatay na siya. Isa sa magaling na pastor. Sinatsaga ako niya pagka wala akong kotse. Pag sinabi ko, sir, di ako makakasama, wala akong kotse, di ako makakapunta dyan. Susunduin ako niya from GMA. Susunduin ako. Tapos babalik siya. Tapos pag uwi namin, iuwi ulit ako ng naik. Isipin yung gaano sakripisyo. Why did God build this church? Para masabi lang na magaling kang mag-bass, magaling kang mag-keyboard, mag-drums, magaling kang mag-preach. I remember yung ating mga leaders, pumunta ng Kalinga Apayaw. Nagalit sila doon sa isang men's. Sumbong sa akin, Pastor, bakit si brother ganito? Patay na. Patay na po siya eh. Bakit po siya nagpapatawag na pastor? Hindi naman po siya pastor. Kasi nga, ang common mistake natin, pag nag-preach, pastor na agad. Kahapon, magkausap kami ni Edwin, ina-explain ko sa kanya yung calling and gift. Hindi ibig sabihin na ikaw ay magaling mag-preach, ikaw ay pastor. Ang pastor, gift yan. Hindi yan calling. Gift. Example, nung ako'y bagong dating dito sa Naik, ang unang damit na isinuot sa akin ng Panginoon na evangelist. Kaya kami nila Lino, 1983-84. Kami ay crusader. Sanay kami sa kalsada, pinupukol kami ng bato. Minumura kami. Sanay kami sa ganyan. Kaya, si Lino, Aklaw. Yung pinuntahan namin kahapon. Kasi ini-educate ko si Brother Edwin. Kasi marami rin siya tanong sa akin tungkol sa ministry. Nung tumatagal na ang church, siyempre, kailangan ng mag-alaga. So, dinamitan ako ni Lord ng pastoral gift. Damit yan. Sumunod, kailangan may magbantay, may mag-aruga. Kailangan may magturo. So, dinamitan ako ni Lord ng panibagong damit. Teacher. Pero every time na nasa kalsada ako, nagpipreach, dinadamitan ako ni Lord ng apostolic and prophetic anointing. Alam niyo ang palatandaan na ikaw ay tinawag ng Diyos sa evangelistic ministry? Pag nag-preach ka, signs and wonders are following.
Sabi ko nga kay Edwin, huwag kang mag-preach sa kalsada kung wala kang damit ng apostolic and prophetic anointing, mamamatay ka. Ang paglilingkod ay hindi 2-5. Hindi yung marunong ka lang mag-preach, pastor ka na. Hindi. Iba ang preacher sa pastor. Damit yan. Ano ang calling? Ang calling ay tawag. Example, dito sa pulpito, pag nagpipreach sila Raquel, sino yan? Si Edwin, si Benji, sino pa ba? Si Alisa. Once na tumatayo sila rito, tinitingnan ko yung damit na nakasuot sa kanila. Ibig sabihin ng damit, hindi yung literal na damit. Anong gifting na mayroong nagpo-flow sa kanila? So ang damit ay pwedeng ilagay sa may calling at walang calling. Okay? Second bullet. What is the ultimate purpose of being a Christian? Ano ka? Bakit ka nandyan? What is the purpose of your existence as a Christian? And third bullet, why did He call us to be part of the church? Alam niyo, hindi po madali. Now, gusto ko lang po linawin ito, no? Ang church ay hindi nagliligtas. That's number 1. Ang church ay hindi daan ng kaligtasan. That's number 2. Ang church ay hindi nagmamay-ari ng kaluluwa. That's number 3. Kaya para sa akin, gusto mong lumipat, okay lang. Malaya ka. Ilang member na noon pa at ngayon, aalis, bandang uli, babalik. Meron nga, leader pa eh. Pangatlong alis na sa church eh. Di ba? O ba't bumabalik? Ano meron? Yung iba, hindi ko na talaga pinabalik. Meron 2 pastor, gusto bumalik dito. Sabi ko, wag na. Tuloy nyo lang yung ministry nyo. Diretso nyo na yan. Kahapon, nandun kami sa Tansa. May bumati sa akin. Binati ko naman, civil. Pero hanggang doon na lang yun. Sa Lord na lang tayo magkita at hayaan natin ng Diyos ang humusga sa atin. Alam niyo mga kapatid, we are part of the church. Why? Ba't ka nandyan? Para lang maglaro? Okay, slide 6. Now, let's look at the ministry of the church. Now, merong 3 core. Sige, okay, first bullet dan, 3 core. Ano yung unang core ng ministry? God rich. Ano yung sabihin ng God rich? Build a personal relationship with God. That's number 1. Dapat, ang goal natin bawat isa, hindi yung magaling ako mag-preach. Magaling ako mag-teach. Magaling ako mag-lead ng ladies, men's, and youth, and young adult, at saka band leading. Hindi. Nakakasira nga yan. Tino yung si Lucifer. Bakit siya itinapon? Yumabang siya eh. Mas magaling ako mag-preach kay pastor kasi mas magaling ako mag-English. At saka, fresh akong preacher. O, sa una lang yan. Pero pag tumatagal ka na, dyan mo makikita ang tunay na buhay. Para mag-asawa lang yan eh. Sa unang 3 buwan, 1 taon, honeymoon. Pero pag dumaan na ang panahon, magkakakilala na kayo, doon mo na masusubukan kung anong klaseng tao ka bilang isang Kristiyano. Next, enrich. Next bullet. So we build people of God through discipleship. Enrich. God reach, enrich, and then third, outreach. Ano ibig sabihin? Sige, next bullet. To extend the grace of salvation to fulfill the biblical mandate. Kapatid, ano pinag-uusapan natin sa ladies, men's, youth, young adult? Sa band. Alam niyo, dapat ang dulo nun, evangelism. Soul winning. Hindi yung, mag-usap tayo para ipagawa ito. Reactive yun. Nanakawan tayo, paggawa natin ito. Mababaw yun. Mag-ambagan tayo para may pagkain tayo every first Monday.
Every first Sunday. Mababaw yun. Magambagan tayo para pag may namatay, may maibigay tayo. Mababaw yun. Ang pinakamataas, magtulungan tayo dahil kailangan nating abutin ang kaluluwa ng Diyos. Bakit natin nasabi yan? Okay, go to the next slide. Bakit po? Let's look at the God's purposes. Nandiyan pa po ba sila? Okay, sana naman, no? Oo. Huwag tayong matutulog. Gisingin natin ang ating mga espiritu. Now, let's look at the ministry cycle. Number 1, realidad. Who are we? The reality is that we are God's ambassador. Ayan. Ikaw ay, ano yung sabihin na ambassador, kapatid? Representative of God. Next, what is your identity? We are children of God. Okay, next bullet, Francia. Our identity is we are children of God. Ayan. Ayan. Di ba? Hindi tayo member ng Living Word. Mababaw yun. Living Word will never bring you to salvation. Living Word, even member ako ni Pastor Alan. Pastor Alan will never save you. Mababaw yun. Walang church na nagliligtas. Walang pastor na nagliligtas. Walang pastor na nagpapalago. Walang church na nagpapalago. Tandaan natin lagi, you are a child of God. Na pag sinabi kang anak ng Diyos, di ba, tinanong ko kayo dati, pag nanganak ang aso, ano tawag natin? Tama. Pag nanganak ang pusa, ano tawag natin? Ha? Oh, mali. Mali sagot mo. Kuting. Di ba? Oh, pag nanganak ang Diyos, anong tawag natin? Pag nanganak ang Diyos, anong tawag natin? Oh, di ba? Di ba children of God o child of God? Tama po ba yun? Wow. Oh, ngayon, tinanggap mo ba si Jesus? Nanampalataya ka ba kay Jesu Kristo? O, sino ka ngayon? Child of God, tama. Anak ng Diyos sa Tagalog, tama si Francine. Francine. Oh, ngayon, kung anak ka ng Diyos, ano ka ngayon? Simple lang. Maliit na Diyos. Small g. You are not capital G. Are you not aware of? Di ba pinag-aralan natin Genesis 1:26-27? O ano yung ibig sabihin? You are created in the image and likeness of God. So ano ang meron ang Diyos? Meron ka. Kung ano ang kalikasan ng Diyos, meron ka. Ang wala lang sa'yo, pagiging creator, capital C. Next bullet. Your mission is to reach the lost. Yan. Alam niyo kung bakit maraming yumayaman? Dahil na-touch nila yung abilidad na gusto ng Diyos. Di ba sabi ko nga sa'yo, pag ikukunik ko lang dito sa pangatlong mission, pag si Bill Gates naghirap, nag-zero bankrupt siya, sa tingin nyo, yayaman pa ulit siya? Hello? Yes. Pag si Elon Musk naghirap, nag-bankrupt, yayaman pa ulit siya? Yes. Pag si Henry C. naghirap, nag-bankrupt, yayaman pa ulit siya? Yes. Ano meron? Dahil alam niya na ang sistema, paano ang pagyaman. Maraming tao may pananampalataya, pero walang abilidad. Matthew 25, verse onward. 35 and onward. Always remember that God gave ability. Huwag puro pangarap, yayaman ako. Sinabi ni pastor, yayaman daw ako dahil kapag sinabi ko lagi, yayaman ako. O sige, sabi mo, popogi ako. O, magiging kamukha ba tayo ni Tom Cruise? Hindi. Kahit 1,000,000 sabihin mo, na popogi ako, hindi ka magiging kamukha ni Tom Cruise. Hindi ako magiging kamukha ni Gabi Consumition. Kasi yung mga turo,
Kapatid, i-claim mo. I-claim mo na yung coaching yan ay magiging sa'yo. Mali yun. Okay, let's look at the mission. Ang mission mo ba maging mayaman sa mundo? Pwede. Kung ako tatanungin nyo bilang pastor ninyo, mas gusto ko milyonaryo kayong lahat. Ano yan? Di ba? Mas gusto ko. Meron tayong 3 bilyonaryo. Sino gusto maging bilyonaryo? Pag hindi nyo tinasa kamay nyo, hindi kayo magiging bilyonaryo. Bakit? Una pa lang bagsak na eh. Tama yan. Kasi, okay. I'll give you a real formula. Biblical formula. Number 1. Tandaan natin lagi may mission ka sa mundo. May mission ako sa mundo. Kaya ang tao, nagagawa nila yung mga bagay na kahit unbeliever sila, materially nangyayari sa kanila, hindi lang spiritually, kasi nga, hindi sila sa Diyos. Pero bakit naaabot nila yung dapat nilang maabot? Kasi nga, nagagawa nila yung hindi nagagawa ng Kristiyano sa Biblia. Example, pagmamahal sa magulang. Bakit maraming mga humahaba ang buhay, lumalawig ang buhay, umaayos ang buhay? Alam niyo ba na karamihan sa umaayos ang buhay? Yung mapagmahal sa kanilang ina at ama. Lalo kapag minahal mo ang magulang mo. Meron ba may mga anak dito? May mga magulang pa ba kayo? Mayroon ako na counselan. Sabi niya, nagsisisi po ako, pastor. Kasi namatay na lang ang nanay at tatay ko, lalo yung nanay ko. Hindi ko po siya namahal. Puro sakit ng kalooban. Umiiyak talaga siya kasi punong-puno ng galit sa mga magulang niya. Wag. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. So, to reach the lost is the main task. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung akong tatanungin, mas gusto ko meron tayo 3-4 na bilyonaryo. Tapos kahit milyonaryo na lang yung iba. Diba? Dapat una, naniniwala ka na pwede mangyari sa iyo yun. Pag hindi, diba? Kaya kinana, pinagtaas ko kayo ng kamay. Yung iba, di naniniwala. Di mangyari yun. Kasi una pa lang, dapat maniwala ka na mangyari sa iyo yun. Pangalawa, alam niyo ba na karamihan sa mga nagagawa ng mayayaman ay nandito? Nandito. Ito ang manual of life. Yung mga libro na binabasa natin, pag ako nagbabasa ng libro, sabi ko, nasa Bible to ah. Mga kapatid, ang purpose kung bakit ka pinayayaman ng Diyos, sa kaalaman, karunungan, at material, para gamitin ka na abutin ng mga kaluluwa. Okay, next move. You are an ambassador of Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng ambassador? Ano sabi ng 2 Corinthians? Malapit na po tayo. 2 Corinthians 5:20, we are therefore, pag sinabing therefore, conclusion, Christ ambassadors. Representative ka ng Diyos sa lupa, as though God were making His appeal through us. Mag-i-evangelize ba kayo? Ito 1,000, sige mag-iba. No! Evangelism is personal accountability. Personal responsibility. Hindi ito corporate work. This is individual tasking. Alam niyo ba ito yung naunawaan ko? Na kapag tumulong ka, nagmahal ka para sa Diyos, nagbigay ka para sa Diyos, gumalaw ka para sa Diyos, at nagsakripisyo ka para sa Diyos, ito na unawaan ko. Nire-reward ka ni Lord. Totoo po yun. Unang reward, makikita mo, yung mga anak mo hindi nagkakasakit. Ako lagi ko sinasabi kila Alin, anak, mayos kayo kasi, oo nga, magkakapera tayo, tapos papacheck up lang natin, bibili tayong gamot. Kainin na lang natin. Diba? Mga kapatid, tandaan natin lagi. Hindi lang, minsan, akala natin pera lang ang pagpapala ng Diyos. Hindi ba natin alam na nakakatulog tayo na mahimbing? Hindi ba natin alam na masaya tayo kahit ang pera natin konti lang? Pero alam niyo kung bakit gusto kang payamanin ng Diyos? Materially? Katulad niya, may crusade tayo, di ba? Kailangan talaga natin ng budget.
Kahit, alam nyo ba, o, tingnan nyo, sino nagpatayo ng NU? National University. Henry C. Ang laki ng building. Sabi ko, sino kaya Henry C. ng church na to? Sino kaya ang Gokong Way ng church na to? Ako lagi nagpipray, Lord, mag-raise up ka ng Gokong Way, Henry C., Bill Gates sa church. Na kahit isa, dalawang, tatlong tao lang, pag sinabi mo, ito po kailangan natin. Kailangan po natin umarkila ng sasakyan para po tayo ay makarating sa ating crusade. Pastor, magkano kailangan? Teka, babilangin ko po. Parang mga 3,000 po, balikan na. O 4,000 po, balikan na. Ng arkila. O sige, wag na, bumili na lang kayo ng van. Ayan na, pambili. Para wag na kayo umarkila. O sarap kaya pakinggan nun. Diba? Kaysa, bigyan mo ng 4,000 pang arkila. O ito lang, o ito 1 million. Bili na kayo ng van para hindi na kayo umarkila. Ang dami po nakakagawa niya. Next slide. Yan. God's purpose of building His church. Bakit natin binibuild ang church? Anong sabi ng Luke 5:31, 32? Okay, Jesus answered them, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but call the sinners to repentance. Okay, next bullet, church. And the next bullet, world. Ayan. So, ano yung connection niya? Ano yung link niyan? Tandaan natin lagi, kaya ka narito sa church, kaya ka na born again, kaya tayo na born again, kaya ako tinawag ng Diyos para matupad ang Matthew 28:18-19. Ano yon? Go ye and preach the gospel to all nations. Pangalawa, 2 Peter 3:9. Pangatlo, 2 Timothy 4:5. And third, Luke 15:7. Bulit na tayo. Yan. Okay? Yan. Sige, next. Now, let's move. Tingnan natin isa-isa yan. Mabilis lang. Ano sabi ng 2 Peter 3:9? The Lord is not slow in keeping with His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but anyone come to repentance. To come to repentance. Yan ang purpose. Kaya nga ang Diyos mapahinuod sa atin lahat, magmula kay Pastor Alan hanggang sa bawat isa. Mapahinuod siya kasi hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may hininga, ikaw ay pwedeng bigyan ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Next, 2 Timothy 4:5, but you keep, okay, next slide. Keep your head in all situations. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Tanda natin, the highest form of ministry and serving with God is evangelism. Next slide, Luke 15:7. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Tanda natin lagi, alam niyo ba kung ano ang pag gusto natin pumalakpak ang Diyos? Hindi yung pagtatides ng 1 million. Hindi yung pagtatides ng 2 million. Alam niyo, saan pumapalakpak ang Diyos? Kapag nakapagdala ka ng isang kaluluwa na nagsisi umiyak at lumapit sa Diyos. Alam niyo, try to use your imagination. Ikaw, Leklek, ilan na kaibigan mo? Wala kang kaibigan? Marami. Okay, doon sa maraming kaibigan mo, ilan na ang nadala mo sa Panginoon, di ba? Oh, sino rito nag-aaral? Meron ka bang close na kaklase? Close friend na kaklase? O, doon sa mga close friend na kaklase mo, ilan ang nadala mo sa Panginoon? Alam niyo kung tayong lahat, ang mindset lang natin ay ito? Alam niyo, ang pinakamasarap, alam niyo kung paano ang Diyos natutuwa at nalulugod? Hindi sa milyon na tithes. Sa kaluluwa na nagsisi at lumapit. Next slide. Let's build this church. Let's build His church. Tayo pa'y manalangin. Ama, walang kasidlan ang kagalakan sa iyong puso
Sa tuwing makikita niyo, Panginoon, katulad ng alibugang anak sa Luke 15, na sobrang grabe ng kasalanan niya. Sobrang grabe ng kanyang pagkakamali at pagkakasala. Subalit dahil kayo ay patient sa bawat isa. At laging nakahanda ang iyong arms, ang iyong mga kamay na salubungin ang mga anak mo, Diyos. Ang mga kaluluwa na naligaw, mga kaluluwang lumayo sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kami man ay nagkulang, nawalan kami ng pagmamahal sa kaluluwa, masyado kami na-focus, Panginoon, sa ministeryo. Masyado kami na-focus sa kung ano ang pwede naming gawing donasyon para maipagawa ang simbahan, para magawa ang mga project. Subalit, Panginoon, hindi namin nagawa ang isa sa pinakamahalaga na nais mo na kinalulugdan ng iyong puso, ang abutin ang mga kaluluwa na naliligaw. Kaya, Ama, mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Ibalik niyo, Panginoon, ang lagablab, ang alab ng pagmamahal sa kaluluwa. Ilagay niyo sa aming mga puso ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kapatid, ang aming mga kasambahay, ang aming mga anak, ang aming mga pamangkin, apo, lahat ng bahagi ng buhay namin, dalhin namin sila sa iyong paanan, O Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy kong dalangin ang basbas at pagpapala na ang mga salita na itanim ngayon ay magsilbing buhay na lumago sa aming puso't isip. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ba ay na-bless sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito? Gising pa po ba tayo o baka inaantok na? Maikli lang po ito. Basahin po natin sa Book of Psalms 138 verse 1 to 3. Verse 1, I will give you thanks with all my heart. I will sing praises to you before the gods. Gods means yung mga idols po ng non-believer. 2, I will bow down in worship toward your holy temple and give thanks to your name for loving kindness and your truth. For you have magnified your word together with your name. On the day I called, you answered me, and you made me bold and confident with new strength in my life. So how can I relate this to tithing? Kasi for me, my personal devotion, nasa Book of Psalms po ako. Ang binabasa ko lagi Book of Psalms, and I observe po sa mga sulat ni David is he always acknowledge God's works in his life. Then, naisulat niya dito yung kabutihan ng Diyos at sinabi niya dito na, I will thank you with all my heart. So, ganun din sa pagbibigay natin sa Panginoon, dapat pag nagbigay tayo buong puso, na lagi naman po ito nababanggit na ang Diyos ay nakatingin sa puso natin. Ngunit kung sa tagal-tagal na nating Kristiyano na hanggang ngayon may doubt pa rin tayo sa pagbibigay ng tithes na iniisip natin na, ay hindi, sayang naman kasi meron pang mas mahalaga na pwede kong paggamitan to kasi may bills ako or may mga kailangan akong gawin na mas mahalaga. Pero in the first place, sino bang nagbigay ng buhay natin, di ba? Ang Panginoon. So, magmula sa pagising natin sa umaga, napakalaking blessing na yun mula sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito, I will bow down in worship toward your holy temple. So, yung pagdatites is part din yun ng pagbibigay natin ng worship sa ating Panginoon, na ipinagkakatiwala natin yung ating mga pinansyal sa church dahil ang church ang nagli-lead sa tao patungo sa buhay na gusto ng Panginoon. So,
sabi sa Bible, di ba, na 10% lang yung hinihingi sa atin ni Lord na tithes. And pag nag-exceed na tayo sa 10% is offering na yon. Pero I realized na we should give more than 10%, not just financial, but all the things we do for God is more than 10% po dapat. So if sa 10% na pagtatides is hindi ka patapat, but more pa doon, di ba, sa 90% na hinihingi ng Diyos sa atin, which is yung buhay natin. So, isa tong pagtatides sa basihan kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Kaya sa atin, especially sa mga bata, ituro na natin agad kung gaano kahalaga ang pagtatides. Kasi hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa kamatayan, dadalhin nila ito, itong pagtatiwala sa ating Panginoon. So sa verse 3, on the day I called, you answered me. So ako, ang dami kong pinag-pray na nasagot na ng Panginoon. Isa dito is makagraduate. Tumigil ako ng almost 1 year lang. Nag-full time ako sa McDo, but nag-work student ako for 5 years. Then I thank God, napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. And isa to sa mga pinagpapasalamat ko at napakabuti ng Panginoon sa aming pamilya. At kaya hindi ako papayag na yung 100% ng buhay ko ay hindi ko may alay para sa Panginoon. So, I encourage every one of us na mag-tithes tayo dahil kagaya ng natin, may crusade tayo. Kailangan natin ng funds, and hindi lang yung funds, yung manpower din po na kung hindi kayo busy, sumama po kayo sa amin sa darating na, hindi ko alam exact date, pero may nakasit na po yun. Kasi sabi nga po sa preaching na yung pinaka-role ng church is to evangelize. Hindi lang magpagandahan ng church, pagalingan sa pagtugtog sa mga worship explosion. Always remember na we are called by God to multiply. So, yun lang po yung aking maikling exhortation po. So, let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa bawat araw na ibinigay mo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Hindi sapat, Panginoon, ang aming nagagawa para lagpasan ng iyong glory. But you always remind us, Lord, na you love us at mahalaga kami sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na lahat po magbibigay ng tithes and offering ngayon ay pagpalain mo, Panginoon, at bigyan mo po kami ng lakas sa araw-araw, Panginoon, para i-appreciate ang iyong kabutihan. Tunay nga na mabuti ka, Panginoon, at inaalay po namin ang aming buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ibigay niyo ang pinakamataas at pinakamalakas na palakpak na kaya mong ibigay sa Panginoon. Mahina po. Palakpakan natin ang Panginoon because deserve niya yan. Amen. We can now bring back our tithes and give our offering for the Lord. Yes, Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah. Clap your hands to Jesus. Yes, Lord. Your grace for me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me is more than enough, because my heart is full and my soul is free, and my weakness you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, yes, Jesus. We sing church. Oh, you will provide, you will supply more than enough, more than enough. God, open heaven
plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, oh. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, 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 oh. We sing. So let the redeem of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Let the redeem of the Lord say so. We say, let the redeem of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Last song, let the redeem of the Lord say, let the redeem. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. And I can't stop shouting, can't stop shouting. Clap your hands to Jesus. Because my heart is full and my soul is free and my weakness He had a plan for me. Now I sing that song and you cannot sing. I have been before, I have been reading, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Yes, Jesus. God is good all the time and all the time. Hallelujah. Tinatawagan na po natin si Sister Francine for our regular announcement. Yan, blessed Sunday po sa ating lahat. For our regular announcement po, every Wednesday ang atin pong The Hour of Prayer, Intercessory Prayer. Ito po ay bukas sa lahat, hindi lang po para sa ating mga ladies. Ito po ay sinesend sa ating official group chat every 8 o'clock in the evening via Google Meet. And every Saturday naman po ang atin pong Bible study, ginaganap po yan dito sa church at 4 o'clock in the afternoon, followed by our praise and worship band practice. Every Sunday po ang atin pong regular service at 9:30 in the morning, followed by our ministerial fellowship. And for our additional announcement po, of course, yung pledges po natin, most importantly po for evangelism, which is magagamit po natin yan for crusade. At ang dates po ng ating pong crusade, it's 3 weeks, 3 consecutive weeks with 3 days each week. So magsa-start po siya ng June 4 to 6, I believe, and then June 5 to 7, June 12 to 14, and June 19 to 21. So, you may coordinate po with me, Pastor Raquel, Sister Jelina, or Brother Edwin po if meron po tayong gustong suportahan na committee and of course, dun po sa ating pledges. Yun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Raquel for special announcement. Ayan, blessed morning po sa ating lahat. Reinforce announcement lang po tayo regarding po sa ating pong Meralco. Ayan. I just wanna bigyan lang po kayo ng brief, okay po, ng short announcement lang po. Dahil po yung ating pong billing, actually, hindi lang po ito sa atin nangyayari din po ito sa iba pa. So, since August, actually yun po yung last billing po natin ng church, August 2025. So from that time on po, hindi na po nag-bill, hindi na po nag-recur ng billing ang Meralco. So ito naman po ay reported, well-reported naman po sa kanila. And actually last May 20, nagsumulat po ang ating Pastor Alan sa Meralco para po i-report dahil may dumating na po na bill just last week. Okay? And yung total po ng billing natin ay umabot ng 20,856.29. Dahil nga po since August pa po ito, ang last billing natin ay August, so ibig sabihin po,
from August onwards up to May, yung pong billing nila. So, nangyayari po yon, and then ang ginawa po nila, sa kanila naman po ito, error po nila ito, okay po? Hindi po natin. So, tayo po ay updated dahil meron naman po tayong portal ng Meralco, kaya na-check po natin from time to time kung tayo po ay may bill. So, unfortunately po, ang problema po ay yung kanilang metro. So, pinalitan po nila ito last April. So, kaya po, na from April, nag-require na po yung pong bill from August 2025 up to this date. So, kaya po, nung sumulat po ang ating head pastor, nagkaroon po ng transaction and negotiation about that dahil po biglang instant na 20,000, hindi po natin mababayaran yun bigla. So, nagkaroon po ng negotiation na kung maaari po ay magkaroon po tayo ng staggered payment. So, ang first payment po natin, we are required to pay the down payment. So, out of 20,856.29, binibigyan po tayo ng down payment ng 6,256. Okay po? Yun po ang first payment po natin, down payment. And then po, yung balance po na 2,919 per month ay payable po within 5 months. Okay po? Malinaw po sa atin. So para po at least hindi po natin babayaran instantly or outright ng 20,000. So mas maganda po na nagkaroon ng ganitong transaction na negotiation na bayaran po natin ng staggered payment. So kaya po we are praying po for God's provision na malikom po natin ito pong down payment na 6,256. Okay? So kung meron man po na may desire po sa inyo and may heart to help on this, so please feel free to approach us.